Ngayon pa kamo, lumipat ka na. Gago ka, kamo, tarantado ka. Demonyo ka, layas ka na. Kung sino man yan, dapat yan, igawa na ng circular. Bugok yan, bugok. Naintindihan mo ang sagot ko? Bugok, lumayas ka na. Kung ginagawa mo rito, kapal ng pagmumukha mo. Kapangahas mo pa inilitol ka sa ibang iglesia. Lumipat ka. Kung gusto mo, pumunta ka kay Manalo, tapos hamunin mo ng diskusyon. Papatunayan ko, pareho kayong bugok. Gago! Ayan ang napala mo. Ayan. Bahala siya sa buhay niya. Maglangoy siya sa dagat-dagatang apoy. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon at ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Kamusta ka na, kapatid? Welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. At para sa ating episode ngayon, araw na ito, tatalakayin natin kung sino ba talaga yung mas malupit. Para simulan ang ating programa, babasahin muna natin ang unang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 13. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang tao. Napakaklaro po ng nakasulat dito sa 1 Korinto 5.13. Ang Diyos lang po ang humahatol sa labas ng itinayo niyang iglesia. Ngayon, ang tanong, kung hindi mo sinunod ito, tatanungin natin si Soriano, kung hindi mo sinunod ito, itong 1 Korinto 5.13, ano ka bang klaseng mangangaral? Ito, pakinggan natin siya, mga kapatid. Malupit! Walang pagmamahal sa kapwa. Pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol! Tapos, pag nasa labas nyo, hatol kayo ng hatol. Bakit? Diyos ka ba? Nasa labas, hatol kayo ng hatol. Kakahiya kayo. Bobo kayo talaga sa Biblia. Kung alam nyo Biblia, hindi nyo hahatulan yung nasa labas Klarong-klaro yan, mga kababayan. Bobo daw sa Biblia yung hindi sumusunod dito sa 1 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 13. Yan po ay lumabas sa bibig mismo ni Soriano. Okay, take note po yan. Take note po yan. Okay. Muli nating babasahin itong 1 Korinto 5.13 sa ibang bersyon ng Biblia. Ganito pong ating mababasa. At ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Klarong-klaro itong nasa Filipino Standard Version ng 1 Korinto 5.13. Sabi ni Soriano, kung ikaw yung hahatol ng mga nasa labas ng iglesia mo, ikay bobo sa Biblia. Nasa labas, hatol kayo ng hatol. Kakahiya kayo. Bobo kayo talaga sa Biblia. Bobo kayo talaga sa Biblia. Bobo kayo talaga sa Biblia. Kung alam nyo Biblia, hindi nyo hahatulan yung nasa labas Tandaan ninyo, bobo ka daw sa Biblia. Nakakahiya ka daw. Okay, sige. Ngayon, ang tanong, ayon kay Soriano, sino ang malupit pagdating sa kaligtasan? Ito, pakinggan nyo ang buwelta niya, mga kapatid. Kung pala sila Papa Eugenio, Brad Josel. Pag nasa labas ka nila, sentensyado ka na sa apoy. Hindi po turo ng Biblia yan. Hindi ganyan kalupit ang Panginoon Kristo. Grabe talaga itong si Mr. Soriano. Malupit daw. Naku,
malupit daw si Papa Eugenio at si Papang Papa ng Iglesia Katolika. Grabe itong si Soriano, no? Ayon kasi kay Soriano, mga kababayan, mas malupit daw ang nasa simbahang Katolika kasi hindi raw maliligtas ang nasa labas ng Iglesia Katolika. Ang tanong, kung nasa labas ako ng simbahang Katolika, pwede ba akong maligtas? Napakagandang katanungan. Babasahin natin ang opisyal na turo ng Iglesia Katolika sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 847. Those who, through no fault of their own, do not know the gospel of Christ or His church, but who, nevertheless, seek God with a sincere heart and moved by grace, try in their actions to do His will as they know it through the dictates of their conscience, those two may achieve eternal salvation. Napakaklaro, mga kababayan. Ibig sabihin, may pag-asa kang maligtas kung nasa labas ka ng Iglesia Katolika. Kaya sa sinasabing ito ni Soriano, mga kababayan, malupit daw ang Iglesia Katolika. Busted yan, Mr. Soriano! Pero alam ninyo, mga kababayan, kung nasa labas ka ng Members Church of God International, may pag-asa ka bang maligtas? Ito, sunod-sunod na pahayag ni Mr. Soriano. Pakinggan nyo, mga kapatid. Ang dapat gawin sa kapatid po na maramdamin at kapag nagdadamdam siya sa kapatid, ay nagsasabing lilipat siya sa ibang iglesia. Pag nararamdam, lilipat. Sabi mo, lumipat na siya ngayon. Mga suwail yun, mga nagsasalita ng mga bagay na hindi nila naunawa. Kaya sabihin mo doon, sino man yung nagtatanong, na pagka nagdaramdam siya sa kapatid, pati yung aral ay itinatakbo niya dahil lilipat siya sa iba iglesia. Ngayon pa kamo, lumipat ka na, gago ka, kamo, tarantado ka, demonyo ka, layas ka na. Kung sino man yan, dapat yan, igawa na ng circular, bugok yan, bugok. Naintindihan mo ang sagot ko? Bugok, lumayas ka na. Kung ginagawa mo rito, kapal ng pagmumukha mo, kapangahas mo pa ililipat ka sa ibang iglesia, lumipat ka. Kung gusto mo, pumunta ka kay Manalo, tapos hamunin mo ng diskusyon, papatunayan ko, pareho kayong bugok. Gago! Ayan ang nakala mo. Ayan. Bahala siya sa buhay niya. Maglangoy siya sa dagat-dagatang apoy. Napakaklaro niyan, mga kababayan. Ipinaalis nila ang kanilang member at sinabihan itong si Luz Cruz na maglangoy daw sa dagat-dagatang apoy. Nako, sino kaya yung malupit ngayon? Eto pang isa, pakinggan nyo, mga kapatid. At saka sabi mo, tumatanda ka na. Huwag ka nang mag-intay na ma-stroke ka o kaya atakihin ka sa puso bago mo tanggapin yung aral ni Kristo. Bukas na bukas, magpabautismo ka na, kapatid. Salamat po, Brother Ed. Hindi salamat sa akin, salamat sa Diyos, kapatid. Salita ng Diyos yung binasa ko sa iyo, binasa ko lang yun eh. Salamat Ngayon, po, kung sir. wala ka namang balak na umanib sa iglesia ng Diyos, umanda ka ng maglangoy sa impyerno. Nako naman! Ito talagang si Mr. Soriano. Huling-huli, oh. Sabi kasi niya, humanda ka na daw na maglangoy sa impyerno kung wala ka sa kanyang iglesia, kung hindi ka daw mababautismo sa kanyang iglesia. Nako naman, Mr. Soriano, nilalabag mo ata ang unang Korintos 5:13. Ulitin ko lang ha. Ano ba ang isang taong lumalabag sa unang Korinto 5:13? Ano ba siya, Mr. Soriano? Mula sa bibig mo mismo. Pakinggan natin, mga kapatid. Nasa labas, hatol kayo ng hatol. Kakahiya kayo.
Bobo kayo talaga sa Biblia. Bobo kayo talaga sa Biblia. Bobo kayo talaga sa Biblia. Eh kung alam nyo Biblia, hindi nyo hahatulan yung nasa labas eh. Kontra-kontra talaga ang mga sinasabing ito ni Mr. Soriano. Ay, naku naman, itong si Mr. Soriano, no? O, babasahin natin ang unang Juan 2:4 tungkol sa mga mangangaral na ito. Ito po ang ating mababasa. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sino ba ang mas malupit? Ha? Mga papa ng Iglesia Katolika o si Soriano? Comment down below, mga kababayan. Kung like mo ang video na ito, i-click ang like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!